Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan ang araw ng Terminaria o Boundary Festival ay kasalukuyang ginaganap. Ang mga Magievanders ay umakyat sa pinakatuktok ng tore upang itayong muli ang Great Barrier na pumoprotekta sa kanilang mundo. Matapos nilang maisagawa ito, ay may biglang nagsulputang mga magic circle sa paligid ng tore, at isa-isang nagsilabasan ang mga malalaking halimaw na sinisira ang mga gusali at inaatake ang mga tao. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 23. Nagsimula ang chapter, kung saan patuloy na inaatake at sinisira ng mga halimaw ang syudad ng Rigarden. Habang unti-unting nasa Syra ang mga gusali, ang mga tao naman ay nagtatakbuhan upang makalayo sa mga halimaw. Ang isa sa mga naninirahan sa Rigarden ay napag-alaman na ang mga halimaw ay isang uri ng Dinobolos. Sumigaw naman ang isa pang tao at sinabi na bakit ang mga halimaw na nasa mas malalim na palapag ng dungeon ay nandirito sa syudad. Si Krilwi naman ay nasa ere sakay ng kanyang magic broomstick at nakikita ang sakunang nangyayari sa lugar. Kinausap ni Krilwi si Hodge Holland at sinabihan na ilalabas ko ang mga walls at bilasan yung gumawa ng incantation spell. Ang walls na tinutukoy ni Krilwi ay mga guardians na abilidad niya at tinawag niya itong Queridos Guardianas. Sinabi ni Lodge Holland kay Krilwi na umaasa ako sayo, habang sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na maghanda ang lahat na harapin ang mga halimaw. Umpisahan na ang incantation. Ang mga guardians ni Krilwi ay magsisilbing pananggalang, kaya hayaan na natin sa kanila ang mga iba pang halimaw. Nang matapos na nila ang kanilang incantation spell, ay sabay-sabay silang nagpakawala ng fire magic sa mga kalaban. Matapos tumama ang mga atake ng Flame Faction sa mga halimaw, ay lumikha ito ng malakas na pagsabog. Ipinakita naman sina Wignell at Sion na tinutulungan ang mga tao sa syudad. Napansin ni Wignell ang mga guardians na nagsilabasan, at napatanong sa kanyang sarili na kung saan nanggaling ang mga napakarami na iyon. Sinaad naman ni Sion sa kanyang isipan na sa isang iglap lang ay naglaho ang mga halimaw dahil sa kanilang ginawang surpresang pag-atake. Ipinakita din si Lihana na gulat at napagtanto na ang mga pag-ataking dumapo sa mga halimaw at mga nagsilabasang mga guardians ay galing sa mga high mages ng tore. Sinabi ni Lodge Holland na hindi ko lubos maisip na may magtatangka na lapastanganan ang sentrong lungsod, ang tahanan ng Magievanders, ang Supreme 5-1, mga hangal sila. Tukuyin niyo ang pinagmula ng mga magic circles. Ang taong responsable sa pagpapadala ng mga halimaw ay nariyan. Siguraduhin niyo na mahuli kung sino man sila. Nang hamupa ang usok na nanggaling sa pagsabog na ginawa ng Flame Faction, ay biglang tumambad ang halimaw na inatake ni Lodge Holland sa kanyang harapan, at mistulang parang hindi ito tinablan ng kanyang mahika. Ikinagulat ni Hodge Holland ang kanyang nakita, at sinabi sa kanyang isipan na nagawa nilang makasurvive sa ganoong kalakas na atake. Muli naman nagpakawala ng apoy si Hodge Holland patungo sa halimaw at sinabi na nakakainis. Tigilan niyo ang paglikha ng gulo dito. Ang ataking ginawa ni Lodge Holland ay lumihis lang sa halimaw, at nagtungo sa hawak na espada ng kanilang kalaban, at inabsorba ito. Hindi inasahan ni Lodge Holland ang nangyari at sinaad na bakit ang aking mahika ay walang epekto sa kanya. Bigla namang sumigaw si Krilwi Sera at sinabi na Lodge lumayo ka sa kanya. Ang halimaw na nasa harapan ni Lodge Holland ay nagpakawala ng atake gamit ang kanyang espada na sumipsip sa mahika ng Flame Faction. Tumama sa gitnang bahagi ni Lodge Holland ang atake ng halimaw, at ito ay nahiwa sa dalawa na ikinagulat ng lahat. Ang espada na gamit ng halimaw ay kamukha ng espadang dinala ni Finn sa Headmistress, at katulad din ng hawak ni Marles na kasama ni Headless noong nasa dungeon pa ang mga ito. Inapakan ng halimaw ang nakahandusay na katawan ni Lodge Holland, at sumigaw ito ng napakalakas. Pinagpapawisan naman si Krilwi dahil sa nangyari, at sinabi sa kanyang sarili na ang mahika ay hindi gumagana sa kanila. Bigla namang sumigaw ang isa sa mga Flame Faction at sinambit na humingi kayo ng karagdagang tulong. Habang nilalabanan ng Flame Faction ang mga halimaw, ay napagtanto nila na hindi nila sila kayang pigilan. Patuloy namang nag-iisip si Krilwi at sinaad sa kanyang sarili na ang mahika ay walang epekto sa kanila. Hindi, ito'y napawalang bisa. Ang aking mga guardians ay natalo din.
Matapos mapag-alaman ni Krilwi ang kakayahan na mayroon ang mga halimaw, ay tumalikod ito upang lumayo, ngunit may isang halimaw ang lumilipad patungo sa kanya, at nagpakawala ng atake gamit ang espada. Naiwasan naman ni Krilwi Sera ang atake ng halimaw, habang napansin niya ang espada nito, at napagtanto sa kanyang sarili, na para bang alam niya ito. Inilipat naman ang scene sa Regarden Magic Academy, kung saan nangangamba ang headmistress na si Cauldron. Sinabi ng headmistress sa kanyang sarili, na maaari na sila ang mga mage killers. May mga mages naman ang dumating sa kinaroroonan ng headmistress at nag-report, na hindi namin mapigilan ang pagsalakay ng mga halimaw. Ang Tower Garrison ay papunta na sa lungsod, pero ang kalahati ng syudad ay sira na. Mayroon ding mga nasawing sibilyan. Ano bang klase ng mga bagay ang mga iyon? Pinagpapawisan ng headmistress at sinaad sa kanyang isipan, na ang mage killer na dinala ni Finn at ng iba pa, na iproduce na ba ito ng maramihan at ginamit na sa laban. Ang paggamit ng gate ba ay patunay na ang ating kaaway, ay ang taong hinahanap na nagpakita sa combined hands-on exercise. Pero wala namang paraan na ito ay maisakatuparan ng isang tao lamang. Sobrang maayos ang plano nila. Isang atake sa ganitong oras, kaagad pagkatapos ng Terminaria, ang layunin ng kaaway ay, maaari, kayang ito ay ang. Hindi naman natapos ang nais na sabihin ng headmistress, dahil may biglang kumausap sa kanya, na Principal Cauldron. Ang academy ay dapat ding magpadala ng reinforcement sa lungsod. Sinabi ni Cauldron, na hindi, huwag niyong gawin yan. May nag-report muli sa punong guro at sinabi, na Principal. May mga halimaw na nakita sa paligid ng academy. Sinaad ni Cauldron sa kanyang isipan, na tulad ng inaasahan ko, ang grupo ng mga halimaw sa lungsod ay isang panlinlang lang. Sinabihan niya ang lahat ng mages ng academy, na protektahan niyo ang tore. Inilipat ang scene, kung saan sinabi ng Light Monarch, na ang target ng mga kalaban ay tayong Magi Evanders. Sinabi naman ng kanang kamay ni Elfaria, na ang pagsasagawa ng Great Barrier, ay malaki ang nabawas sa lakas ng mahika ng bawat isa sa mga Supreme Five Wands. Sinaad ni Elnor, na ang Terminaria ang tanging araw sa taon na ang mga Magi Evander, ay humihina, hindi ko alam kung sino ang hangal sa likod nito, pero mukhang iyon ang layunin nila, ano? Sinambit naman ni Logwell, na Karyot-sama, dapat tayong pumunta bilang reinforcements, kung wala tayong gagawin, ang mga inosenteng tao ang mawawala. Kailangan nating agad na gamitin ang kapangyarihan ng mga Magi Evander at napatigil naman sa pagsasalita si Logwell, dahil sinabi ng Light Monarch na si Aaron, na tumigil ka sa pagsasalita, Logwell. Gusto mo bang ang iyong lalamunan ang sunod na aalisin pagkatapos ng iyong mga mata, hangal? Huwag kang gumawa ng anumang hindi kinakailangan, huwag mong dangisin ang aking reputasyon. Sinabi ni Zeo, na anong gagawin natin, matanda? Panunuorin na lang ba natin sila nang walang ginagawa? Sinambit ni Aaron, na tama, ipinagbabawal ko sa kahit isa sa mga Magi Evander, na umalis sa lugar na ito, kung mawalan tayo ng isa sa mga wands at bumagsak ang Great Barrier, ang mga mananakop mula sa langit ay bababa sa atin, hindi lamang ang Regarden, ang sentrong lungsod ng Mahika, kundi pati na rin ang buong mundo ang masusunog at magiging abo kung mangyari iyon, at iyon ang isang bagay na kailangan nating pigilan. Inilipat naman ang scene kina Marls at Headless, kung saan nasa taas pa din sila ng gusali. Sinabi ni Marls, na ang mga ulol na Magi Evanders ay hindi lumalabas. Kahit na naglagay tayo ng pain sa harap nila. Natalo na sana natin ang Supreme Five Wands, kung nagpakita lamang sila. Nagsulat naman si Headless sa ere at sinabi, na tama scene na lamang natin ang palabas na ito. Inilipat ang scene kay Iris, kung saan nasasaksihan niya ang mga kaguluhang natatamo ng mga tao sa syudad. Sinabi niya sa kanyang sarili, na hindi maaari. Ang mga tao, ang kayamanan ng ating lungsod. Ang mga may talento na hamanin ang langit. Hindi ito dapat mangyari. May isang bata ang sumigaw sa likuran ni Iris, at tinatawag ang kanyang nanay, na nakahandusay sa lupa. May bigla namang lumitaw na napakalaking halimaw sa kanilang tabi, na ikinangamba ni Iris. Mabilis namang kumilos si Iris, upang atakihin ang halimaw, ngunit ang kanyang mahika ay lumihis at sinipsip lang ng espada, na hawak ng halimaw. Si Iris ay labis na nakaramdam ng takot, dahil sa maaaring mangyari sa mag-ina na nasa kanyang harapan. Nang malapit nang tumama ang espada ng halimaw sa mag-ina, ay biglang naputol ang kamay ng halimaw.
Nakita ni na Headless at Marls ang nangyari sa halimaw, at hindi nila ito inasahan. Ang dahilan pala ng pagkaputol ng kamay ng halimaw, ay si Will Surfort gamit ang kanyang espada. Ito ay nakatayo sa harapan ng halimaw, hawak-hawak ang kanyang espada, at tila handa na itong makipaggera. Dito na natatapos ang Chapter 23 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!